Sa gitna ng hirap ng buhay, inalam po ng GMA News kung paano dumidiskarte ang mga driver at konduktor ng bus kapag nagigipit sa pera. At natuklasan naming tumatakbo sila sa mga nagpapautang ng 5-6 na nakaposte sa mga bus stop sa EDSA. Narito ang exclusive report ni Mark Salazar. Sila ang mga tinaguriang hari ng kalsada, humahagibi sa daan para sa dagdag kita. At basta nalang babalagbag sa tuwing hihintuan ng pasahero para bawas aksidenteng dulot umano ng pagmamadali para kumita sa pinakamaiksing panahon, ipinatutupad ng maging swelduhan imbis na dekomisyon ang mga bus driver. Pero maganda ba ito o hindi para sa kanilang direktang apektado? Sa ilang kilometrong biyahe ko kasama sila, milya-milyang storya ang nalaman ko. Kagaya ko, naghahanap buhay lang daw sila para sa pamilya. At hindi raw lahat sila gaya ng akala ng marami na mga barumbado sa kalsada. Hindi naman kasi kailangan magkasir sa hanap buhay. Ang kailangan mo, kung magkasakay, hindi naman makapagkarera, di ba? Isang realidad ng mahirap nilang buhay ang nadiskubre namin. Sa bawat bus stop pala sa EDSA, may milyong halaga ng industriya ng 5-6 na nabubuhay sa mga nagigipit na driver at konduktor ng bus. Malakas ang utangan dito, lalo na yung buwan ng Mayo. Mamimili ng gamit sa eskwela, mag-enroll. Tsaka yun namang inuutang, halimbawa, kinulang sa pambayad sa bahay, kuryente, pantubig, dito tumatakbo sa amin. Sa susunod na makita mo ang gaya ni Gilbert na namuhunan ng 200,000 piso na humahabol sa bus, hindi kotong ang inaabot sa kanila. Barya-baryang pangbawas yan sa inutang ng driver o konduktor. Kumukuha din ako doon, paunti-unti. Pandagdag sa... Kasi may mga estudyante ako eh. May koleyo ko, may high school. Kung si Mang Noli na kumikita ng 1,000 kada araw sa komisyon sa mahigit 15 oras sa pagbiyahe, nababaon pa sa utang, paano na lang daw kapag swelduhan na sila ng 330 pesos kada araw? Siyempre po, kakapusing ka ng... Siyempre, may nag-aaral ako. May pinag-aaral ka siyempre. Doon lang magkaroon na baon. Pagpalagay ng 120 kasi 60 po ang baon. Namamasahe po yung mga anak ko eh. Di 120 na mawala. Dito po, kakain pa kami siyempre dito. Hindi pwedeng hindi ka kakain dito. Huwag may merienda. Ano pa matitirang 330? Buti kung ngayong swelduhan sila, makautang pa sila sa 5-6. Hindi na rin siguro magbibigay ng 5-6 yun dahil siyempre isipin nila paano ko yung makakabayad. Kapag di na raw kaya ni Mang Noli, edukasyon ng anak ang unang isasakripisyo. Dahil napasubo na kami, itong semester na ito siguro, sa susunod siguro, pag-aaralan namin kung paano. Kung tutuloy pa. Kung tutuloy. Simple lang ang punto ng mga kwento nila. Sana raw ay isaalang-alang ang tunay nilang sitwasyon sa pagbuo ng pulisiyang nakakaapekto sa kanila. Total, sila naman daw naghahatid at nag-uuwi sa iba pang naghahanap buhay para gumulong ang ekonomiya. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting.